Ito sa atin mga kapatid, titingnan natin yung buhay natin. Yun nga, salamat kay Lord dahil nadala tayo dito sa mensahe na nakikita natin, nire-reveal ni Lord sa atin ano yung purpose natin. Kasi yun ang mahalaga mga kapatid, yung makuha mo yung purpose mo dito kasi hindi lang tayo pumunta dito sa mundo na matutulog, kakain, mag-aaral, pagkatapos mag-aaral, magtatrabaho, tapos yung ganun lang na routine. Pero meron tayo palang mga responsibilidad o meron tayong eternal purpose dito mga kapatid. Una dito mga kapatid na meron akong nakitang responsibilidad. Una po, sa next slide sis. Meron tayong responsibilidad sa sarili. Amen. So, yun nga po, meron akong na isang verse dyan sa 1 Corinthians 3:16. Yun nga na, ang sarili natin, meron tayong natural at saka spiritual. Unahin po natin yung sa natural, yun nga po sa ating katawan, dahil meron tayong laman. Ito mga kapatid na yung sarili natin, alagaan din natin ito kasi sabi nga dyan sa scripture natin na 1 Corinthians 3:16 na know ye that ye are the temple of God and that the Spirit of God dwelleth in you. Yun nga po sabi nga ni Pablo mga kapatid na ang katawan pala natin ay templo ng Diyos. Yun nga mga kapatid, yung nagpapakilos dito sa ating katawan, yung espiritu. Kaya kailangan natin na pakainin yung espiritu natin. Kaya yun nga, itong katawan natin sa natural para hindi tayo magkasakit, anong gagawin natin? O mga kabataan, wag po natin puyatin. Kasi yun nga na pag tayo laging nagpupuyat, may epekto yan. Sabi nga ng science na dapat ang pagpapahinga pala natin mga kapatid, minimum po yan mga 8 hours. Kasi yan nga, ang sabi po, nagre-restore din po kasi parang nagcha-charge yung katawan natin, di ba? Magtatrabaho tayo ng maghapon yan. Napapagod yung mga... So yun mga kapatid, kailangan talagang alagaan natin kasi meron tayong natural pa meron pa tayong laman. O pati sa pag-exercise, kasi yun nga, kung hindi tayo gumagalaw-galaw din, may stroke ka. Kaya kailangan balance yung buhay natin. Healthy lifestyle nga, yun nga, na huwag tayong magpupuyat. Alagaan natin yung sarili natin kasi kung gusto mong maglingkod kay Lord, alang gagamitin ka ni Lord. Kung may sakit ka, di ba? Magkakasakit ka kasi hindi mo inasikaso yung katawan mo. Kaya kailangan healthy kasi makikita mo, tayo yung nakikitang Kristo, sakitin ka pala man. Paano yung Kristiyanong ganyan, di ba? Parang iba yung testimony mo. Kaya yun nga mga kapatid na kailangan na maging balance tayo. Sa spiritual side naman sis, next slide. So, yun nga po yung katawan natin mga kapatid. Ito yung dwelling place ni Lord. Napakalaga, meron tayong pananagutan responsibility. Number 1 po talaga, worship. Yan lagi yung sinasabi ni Lord. Yan, sabi ni Pastor, yan lagi yung paalala sa atin na yan yung sikreto natin mga kapatid. Kung ikaw ay worshiper, mga kapatid, ayaw kang tabihan ni Satanas, takot si Satanas sa'yo kung lagi ka nagpupuri. Kasi sabi ng prophet mga kapatid, kung paano mo mapapalaya si Satanas yan mga kapatid, takot na pala si Satanas pag yung isang Kristiyano, lumuluhod na yan mga kapatid. Kaya yun nga, ang tao, kayang-kayang ni Satanas yan, pinaglalaro niya kung wala siyang prayer, wala siyang worship. Kaya napakahalaga mga kapatid yan yung mag-worship tayo. Mag-pray. Yun nga sabi niya, Pastor, lagi yung dapat gayahin natin si Pastor kasi yung nabless ako dun sa Bible studies dun sa Bulusan kasi kung ikaw ay follower ng Pastor, kung ano yung mayroon kay Pastor, magkakaroon ka din mga kapatid at nakita natin sa buhay ni Pastor na yung prayer poll. Yun nga nakita din natin sa mga Bible character katulad ni Daniel mga kapatid na talagang 3 times a day na nagnanalangin. Talagang hindi niya tinitigilan kasi yan talaga yung proteksyon ng isang Kristiyano mga kapatid, yung nagpipray ka lalo sa panahon natin ngayon mga kapatid na talagang matindi na talaga yung labanan ngayon kasi double time na si Satanas ngayon kasi yun nga malapit na yung oras ni Satanas na parusahan siya talagang kaya double time siya nanghihila sa mga Kristiyano. At yun nga mga kapatid na talagang ang tinitira ni Satanas ngayon lahat ng mananampalataya mga kapatid lalong-lalo sa ating mensaheng third coming kasi yun nga, alam niya, yung mga unbeliever, hindi niya napakikialaman ni Satanas yan kasi alam ko na, kasama ko na ito, sabi ni Satanas Kaya yun mga kapatid, napakalaga na tayo'y mag-pray lagi. Magsimba, mag-fellowship. Ayun nga mga kapatid, sabi nga ng Hebrews na wag po natin kakaligtaan itong Sabat, itong Sunday natin na fellowship mga kapatid. Kasi yun nga, sabi nga ng sample na pastor doon sa Bible study din na yun nga, kung ikaw ay nagsama-sama doon sa nakagatong na mga kahoy, ang lakas ng apoy ng mga kapatid. Kung ikaw ay laging nasa fellowship,
nandun din yung apoy mo mga kapatid na malakas din. Pero kung humiwalay ka doon sa nagbabagang apoy, maalis din yung apoy mo. Kaya mawawala din yung sigla mo na maglilingkod kay Lord. Kaya napakahalaga mga kapatid yung fellowship. Samantalahin natin ito mga kapatid kasi sabi nga ng propeta na hindi magtatagal din mga kapatid itong kinalalagyan natin, ipapasara ito ng Antikristo. Kaya habang may panahon pa tayo na may fellowship, samantalahin natin mga kapatid kasi ito yung charging time din natin, di ba? Sa cellphone, naglolobat yung mga battery natin, nanghihina, hindi mo magagamit. Ganon din kung isang Kristiyano, ikaw isang mananampalataya, no, na nalubat ka, paano mo magagamit yung power ni Lord? Kaya kailangan lagi na nagcha-charge tayo. Ito, wag nating pababayaan yung itong fellowship, Sunday, saka sa Friday, kung makapunta kayo dito, lalo sa prayer meeting, kasi alam natin na ang Diyos talaga mabuti. Lahat ng mga prayer requests natin na nakalista sa whiteboard, tinutugon ni Lord yan. Yun nga lang na magtiis tayo kasi may appointed time talaga ipagkakalob ni Lord. At alam natin na mga kapatid na marami na talagang sinagot ni Lord na ating mga prayer requests. Amen. So praise the Lord. Isa pa, isang Bible, pagbabasa natin lang ng Bible o yung quotation ng prophet kasi yun nga, ang katawan natin mga kapatid, mayroon tayong kaluluwa dito na kailangan nating pakainin. Napakahalaga yung pagkain niya talaga yung salita ng Diyos. Tayo, sabi nga ng prophet na maglaan kayo lagi kahit isang chapter, isang araw na basahin mo o quotation ng prophet para nakaka-charge ka kasi yun nga, yung sample nga ni Pastor, di ba, yung notebook na bakante, marami kang maisusulat. Pero kung punong-puno na, wala nang bakante yan, ganon din tayo mga kapatid. Kung puno-puno ka ng salita, hindi ka na madadaya ni Satanas, hindi ka na mauudyukan o hindi ka na mabubulungan. Hindi ka na matatalo ni Satanas. Kaya yun, ito yung charging time natin talaga na yun, magbasa tayo lagi ng Bible, mag-set tayo, tapos yung quotation ng prophet para mas lalong tumibay tayo mga kapatid. Amen. So next slide, sis. Amen. Amen. So isa pang responsibilidad o pananagutan natin bilang isang Kristiyano, ayun nga po mga kapatid, ito isang responsibilidad natin kasi ayun nga dito sa church natin, meron tayo ditong inasikaso na church din. Ito yung bahay panambahan natin. Tayo yung church pero meron tayong literal church na panagtitipunan. Ito mga kapatid na pananagutan din natin, responsibility din natin ito mga kapatid na ayusin. O di ba, napakaganda nito mga kapatid na papasok tayo dito na magpe-fellowship, malinis. Alam nga na papasok tayo dito mag-worship, may kalat-kalat para di mamaano tayo. Pero yun nga, isang pananagutan natin na maglinis dito sa church, tumulong tayo dito sa church, ano yung pangangailangan dito sa church, makibahagi sa mga pasanin dito sa church. At alam na natin na dito, hindi pa natin sarili itong church, tayo yung nagre-renta, pwede tayong makapagbigay ng ating pledge kung anong kaya mo. Kasi kahit yung maliit na bagay, pero kung pinagsama-sama natin mga kapatid yan, malaki na rin yan mga kapatid. Kung ano yung sa kaya mo, kasi ito nga, pagtutulungan ito mga kapatid, kasi yun nga, bilang isang tayong mga kapatid, magtutulungan tayo dito, responsibilidad natin itong ayusin, itong church natin na ibinigay ni Lord, di ba? Mapala tayo kasi at least meron tayong mga building na ito na pinagdadausan, pinagpe-fellowshipan, o mapala tayo, may aircon tayo, yung mga ibang church, di ba, wala pa. Kaya, yun mga kapatid, yung makibahagi tayo sa pasanin ng church. At, so, ayan na. Next slide, sis. Amen. So, praise the Lord. Isa pang pananagutan natin mga kapatid, ito pa sa responsibilidad natin sa Diyos. Amen. So, yun nga po mga kapatid na ang Diyos po ay tinawag siya na Diyos para siya po ay matawagin na ma-worship. God to be worship. Kaya tungkulin natin responsibilidad nating mga nanampalataya mga kapatid na tayo ay magsamba lagi kay Lord. Anumang oras, all the time kailangan na pinupuri natin si Lord mga kapatid. Kasi mararamdaman mo talaga yung kapayapaan kung talagang nandyan na feel mo yung presensya ni Lord mga kapatid, di ba? Kahit may problema kang kapatid, kung nag-worship ka kay Lord, kasama mo si Lord, ang gan-ganyan na dalhin mga kapatid. Ito pang responsibilidad natin na be a soul winner, yung kailangan na magdala tayo ng kaluluwa kay Lord kasi ito yung ministry na pinadala ni Lord sa atin, binigay din ni Lord sa atin na sabi niya doon sa Matthew 28 na humayo kayo, gawin yung alagan lahat ng mga tao. Ito mga kapatid, wala pong exempted dito na kahit ang mga bata, pwede rin silang magdala, mga kaibigan nila,
lahat tayo dito kasi sinabi ni Lord sa atin lahat na mananampalataya na magdala tayo ng kaluluwa. At yun nga, sabi nga ng prophet, mga kapatid, di ba, yung eternal life is living for others. Yun nga, nung ikaw ay nakarinig ng salita, nakarinig ka ng kaligtasan, nakatanggap ka ng kaligtasan, responsibilidad, pananagutan mo rin ito mga kapatid na ibahagi ito mga kapatid. So, pakibukas sa Ezekiel chapter 33 verse 3. Yan nga po mga kapatid na ito po, Ezekiel chapter 33. Verse 2, sa tunod tayo. Amen. Verse 2 sis. Amen. Sabi po dito, anak ng tao, salitain mo sa mga anak ng iyong bayan at sabihin mo sa kanila, pagka aking dinala ang tabak sa lupain upang ang bayan ng lupain ay kumuha ng isang lalaki sa gitna nila at ilagay na pinakabantay, watchman. Yun po mga kapatid, sinabi ni Ezekiel na tayo po ay ginawang bantay mga kapatid. Lalong-lalo na itong dinadala nating mensahe mga kapatid dahil ito pong dinadala nating mensahe mga kapatid, ito lang po yung message of the hour, yung may buhay mga kapatid. Ano po ang sabi niya dito sa verse 3? Kung pagkakita niya ng tabak na dumarating sa lupain, kanyang hipan ang pakakak at magbigay alam sa bayan. Yung mga kapatid, kasi yung watchman noon sa Old Testament, mayroon silang yung pakakak, yung trumpet. Ito po yung nagbibigay ng warning mga kapatid. Sabi dito, sino man ngang makarinig ng tunog ng pakakak at hindi pinansin kung ang tabak ay dumating at dalhin siya, ang kanyang dugo ay mapapasa sa kanyang sariling ulo. Yun mga kapatid, ito pala, tayong mga watchman, kailangan mong hihipan yung trompeta. Ito yung pagbibigay mo sa warning. Katulad natin mga kapatid, mayroon tayong nakakasalamuhan ng mga tao, mayroon tayong kakilala, kamag-anak, katrabaho, kaopisina, kaklase. Tayo po ay ginawa ni Lord na watchman o tagabantay mga kapatid. Ano pong gagawin natin? I-blow-blow yung trumpet o yung isisigaw natin itong mensahe ng third coming mga kapatid kasi pananagutan natin ito kay Lord. Anong sabi niya dito sa verse 6? Ngunit kung makita ng bantay na dumarating ang tabak at hindi humihip ang pakakak at ang bayan ay hindi napagbigyang alam at ang tabak ay dumating at maghiwalay ng sinuman mula sa gitna nila, siya na hiwalay sa kanyang kasamaan, ngunit kanyang dugo ay sisiyayatin ko sa kamay ng bantay. Ito pong mga mabigat mga kapatid. Kasi yun nga, tayo kung hindi daw natin na-blow yung trumpet, hindi tayo nakapagbigay warning sa ating mga kamag-anak, kakilala, kaklase. Pag may nangyari dyan mga kapatid, pananagutan natin kay Lord yan. Kaya mahalaga mga kapatid, isigaw lang natin itong mensahe, ibigay lang natin yung warning, bahala na yung tao. Sabi niya dito kasi, ibaba pa natin sa verse 8. Amen. Pagka aking sinabi sa masama o masamang tao, ikaw ay walang pagsalang mamamatay at ikaw ay hindi nagsasalita upang magbigay alam sa masama ng kanyang lakad, ang masamang yaon ay mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit ang kanyang dugo ay sisiyatin ko sa iyong kamay. Gayon may kung inyong bigyang alam ng masama ng kanyang lakad upang humiwalay at hindi niya hiniwalayan ang kanyang lakad, mamamatay siya sa kanyang kasamaan, ngunit ililigtas mo ang iyong kaluluwa. Amen. Praise the Lord yung mga kapatid na yun nga tayo, yung responsibilidad natin itong mga kapatid na isigaw itong mensahe natin third coming. Kasi yun nga mga kapatid, ito lang yung buhay, ito lang yung may mensahe na may revival talaga. Dito lang talaga yung presensya ni Lord kasi yung second coming, tapos na si Lord dun mga kapatid. Ito yung binigay ni Lord sa atin na responsibilidad, pananagutan natin, accountable tayo kay Lord kung hindi na ito nasabi sa ating kamag-anak, sa ating mga kaklase, mga mahal sa buhay. Kung sila'y namatay mga kapatid, sisingilin tayo ni Lord. Pero kung nagawa naman natin yung part natin, o nagyaya tayo, o auntie, uncle, meron tayong Bible study dito, makinig tayo, may pupunta dito si pastor, mga ngaral. Kung hindi sila nakinig mga kapatid, libre ka na dun mga kapatid kung siya mamatay. Hindi ka nasisingilin ni Lord yun. Kaya yun mga kapatid, ito tignan natin yung mga responsibilidad natin. Kaya napakaalaga itong pagdadalo natin dito sa church mga kapatid kasi dito tayo nakakukuha ng instruksyon. Ano yung gagawin natin sa paglalakbay natin dito sa mundo? Kasi ito, mayroon nga tayong guide katulad nga ng turo ni pastor ng Friday na yung Holy Ghost, siya yung guide natin.
Siya yung magtuturo sa atin, ano yung gagawin natin dito, paano tayo maglalakad dito sa mundo, di ba? Kasi mensahe natin ngayon, tayo na si Kristo. Magmamanifesto sa ating buhay yung karakter ni Lord. Kaya lahat ng naririnig natin ito mensahe, isa puso natin ito mga kapatid, lakaran natin, hindi lang yung narinig natin, kundi yung taga-sunod tayo talaga ng salita ng Lord. Kasi yung Christian means follower ni Christ talaga yan. Kaya kailangan sumunod tayo mga kapatid. Meron talaga mga masakit na salita kasi doon tayo talaga nililinis na Lord eh. Dito sa pulpit, ito yung house of correction. Naririnig natin dito na meron pala tayong pagkakamali, tinutuwid tayo ni Lord kasi pinapanday tayo mga kapatid. Kailangan tayong mapanday talaga, mamold tayo doon sa image ni Lord talaga, yung sa character ni Lord. Kaya yun mga kapatid, tignan natin yung mga responsibilidad natin bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya. Tayo ay pinagkaisa ni Lord dito sa church na ito. Hindi ito coincidence mga kapatid na may taga Alaminos, dinala ni Lord dito, may taga Quezon City, may Lingayen, may San Fabian, may Kalasya, Dagupan. Ito kasi nasa programa ni Lord mga kapatid. Yun nga, i-check lang natin ano yung eternal purpose natin dito, mga responsibilidad natin, nagampanan natin mga kapatid. Kaya mga kapatid, talagang napakabuti ni Lord dahil mapala tayo dahil dito nasumpungan natin itong buhay na mensahe. Talagang nararamdaman natin yung pagkilos ni Lord sa ating buhay na pag yung salita nating naririnig na ipapamumay natin dito mga kapatid, nakikita natin yung transformation ng ating buhay mga kapatid, di ba? Na bakit nang ganito na ako? O masasabi ng ibang tao, iba na yung lakad ng buhay natin kasi yun nga pinapanday tayo ni Lord sa image niya mga kapatid. Kaya salamat muli sa umagang ito, sa pagkakataon na binigay ni Lord na makapag-share sa inyo. Naway napagpala tayo lahat at ibigay ko na kay Pastor. Amen. Good morning. Parang may tulog pa. Okay, so responsibilidad po ang ating Ngayon po, pag sinabi pong Christian, hindi po kasama diyan ang unbeliever. Christian ka ba? Pag Kristiyano po tayo, trabahador. Wala po ditong boss. Ako nga, tingnan niyo. Pastor na nga ako dito, hayo pa ako ng hayo. Di ba dapat ang umahayo lang, membro? Pero ako ang nangunguna sa paghayo. So, dapat sana, ang membro ang gumagawa niyan. Pero, ginagawa ko pa. Ngayon, may babasahin po ako rito. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 3 verse 9. Sapagkat tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos. Ayun. So, sino daw tayo? Sino tayo? Ay, hindi naman sinabi rito, sapagkat tayo ay taga-upo ng Diyos. Ano yung manggagawa? Trabahador. Kaya kung hindi ka nagtatrabaho, bossing ka. Boss. Dahil ang Kristiyano po, trabahador. At wala pong exemption dito. Ang exempted lang dito, yung sanggol. Kasi hindi naman niya kayang magtrabaho pa. Di ba? Ang sanggol, okay lang yan. Tapos, mga grade 1. Pero ang grade 1 nga, kung magagawa niyang mag-akay din ng kapwa niya grade 1, di ba? Magagawa na rin niya. Ang mahalaga dito, gusto kong makita natin to, trabahador. So meron kang responsibilidad magtrabaho. Kaya kung ikaw ay hindi naman tatrabaho, hindi ka trabahador. At tanda natin, tama yung sinabi ni Brother Fernando, meron po tayong pananagutan. Naituro ko na yan nung linggo. Na tayo ay responsable sa mga bagay na pinagkatiwala ng Diyos. Amen.
Sa verse 8, sabi niya, ngayon ang nagtatanim at ang nagdidilig ay iisa. So, wala po ditong pataasan. Kung ikaw man ay pastor, evangelist, teacher, apostle, or prophet, sa mata ng Diyos, pantay-pantay po yan. Pati miyembro. Ha? Ngayon, sabi niya, iisa. Ngunit ang bawat isa ay tatanggap ng kanyang sariling kagantihan ayon sa kanyang sariling pagpapagal. Oh. So ang reward, depende ito sa pinagtrabahuan mo. Sabi ko nga kanina kay Brother Ondo, kahit kako skilled worker ka, kung wala ka namang ginagawa, sino magsusweldo sa iyo? Sabi natin, magaling ka, kontratista ka, wala kang trabaho, sino magsusweldo sa iyo? So ang sinasahuran lang dito, trabahador. At hindi bulag ang Panginoon, nakikita ka kung nagtatrabaho ka o hindi. Ako po, trabahador ako. Hindi po ako dito, boss. Pastor, sa palagay niyo ang pastor, yung natural na pastor, may tupa, di ba? Biro mo, inaalagaan mo yung mga tupa? O sino ang boss doon? Yung tupa. Sila yung amo, sila ang inaalagaan. Ang pastor, trabahador. Parang dito po yan sa politika. Ang boss dito, taong bayan. Ang mga politisyan, trabahador po yan. Kaya lang, baliktad eh. Yung politisyan ng boss eh. Mali po yun. Ang boss dito yung taong bayan, hindi ang mga mayor, hindi ang presidente. Tauhan po natin ang mga yan. Inilagay natin sila para magtrabaho at yung pera ng bayan, yung pera natin, sila ang mamumuno para gamitin sa tama. Ang kaso, nilagay sa malita, inuwi sa bahay. Hindi ganun. Servant ka lang dito. At tayo, ako bilang pastor, servant po ako rito. At bawat isa sa atin, servant. At meron ka, katulad kanina, sabi ni Brother Fernando, kailangan hawak mo yung trompeta para warningan ang tao. Ang tanong, nag-warning ka ba dyan sa lugar mo? O upo-upo ka lang. Sisingilin ka ng Diyos doon sa mga pagnamatay ang mga yon. Dahil hindi mo sila winarningan. Hindi ako marunong pastor. Di tawagan mo ako. I-Bible study natin sila. Ako handa naman ako kahit kanino. Kita mo, Alaminos. Pumupunta ako para mag-Bible study. Yung layo nun. Kami nga ni Jackie noon, Manila pa, tuwing linggo. Pagkatapos namin sa Alaminos, diretso kami sa Manila, tuwing linggo. Magkano ang budget niyan? Nakanyo. Ba't natin ginagawa? Trabahador po si pastor. Hindi po ang ubos. At lahat tayo, hindi po dito boss. Trabahador. Okay. So mayroong ganti o reward sa trabahador, depende sa pinagtrabahoan mo. Kaya kung, katulad nung Friday, ano yung tinuro ko sa inyo, ang battery, iba-iba. Di ba? Yung kotse ba, kayang patakbuhin ng battery ng flashlight? Under kaya yan? So, depende rin sa battery. Ang power, ulitin ko, ang power, depende sa klase ng battery. Kung 2SM, tatakbo na yung pero kung battery ng flashlight every day, hindi yan tatakbo. So tayo, anong klaseng battery ka? Kasi ako, 2SM ako. Ikaw, baka flashlight lang. Hindi ka magagamit ni Lord. Amen. Okay, lilipat po tayo sa kasi mahaba po ito. Sa 12. Punta tayo sa 12. Okay. Chapter 12. Now, alam natin na merong 9 gifts.
At mapalad yung taong ang 9 gifts taglay niya. Pero sa atin, may mga kanya-kanya tayong gift. Yan. Ngayon, nang tumigil sila, si braso ayaw na magtrabaho, si paa ayaw nang umalis, si mata puro na lang higa, tulog, si katawan, higa nang lang higa. So, hindi na sila nag-function. Makalipas ang 2 linggo, napahinga. Si mata, malapit na siyang mabulag. Si tenga, namimingi na. Si braso, namayat. Si paa, hindi na makatayo. Bakit? Kasi ang hindi nila alam, malaki ang ginagampanan ng tiyan na trabaho. Anong trabaho ng tiyan? Siya ang gumigiling ng kinakain upang i-distribute sa braso para lumakas, sa paa para lumakas ang paa, para luminaw ang mga mata, ang tenga. Pero dahil maisip sila, lahat sila nanghina. At iyan po ang nangyayari sa isang iglesia, pag mga maisip ang mga membro, bahala ka dyan, pastor. Paano lalakas ang church? Kung mga maisip. Dapat dahil isang body, tulong-tulong. Pero kung bahala kayo dyan. Basta ako, matulog lang ako, dumalong lang, maupo lang ako. Maisip ka. Hindi ka bahagi dito. Kasi kung bahagi ka rito, dapat katuwang ka. Ngayon, kung maisip ka, paano unlad ang church? Diba? Mabuti walang maisip dito. Pero, puro tayo trabahador, di ba? Yan po ang dapat natin. At, may araw, sisingiling ka ng Diyos. Kasi sabi kanina, depende ito sa ginagawa mo. Anong ginagawa mo na? Pagharap mo kay Lord sa araw na yon, maririnig mo yan siya. At baka hindi ka makapasok doon sa inihanda ni Lord. Dahil, kung bahagi ka ng katawan, dapat responsable ka rin. Ginagampanan mo ang iyong responsibilidad bilang bahagi ng... Kasi itong kamay, kung ang gagawin po ng kamay ito para sa kanya lang, mag-aano lang yan ng kuko. Di ba? Lilinisin niya lang kuko niya. Itong palad. Pero, saan ginagamit ang kamay? Pati paa, nililinis niya. Hindi naman siya paa. Kamay na siya eh. Pero, ginagawa ng kamay yung gampanin na para pati paa, pati tuhod, pati hita, pati likod, malinis din. Hindi lamang siya. Kasi kung siya lang lilinisin niya palad, maisip ito, ng kamay na ito. At hindi po ganyan ang Kristiyano. Ang Kristiyano, dahil bahagi siya ng katawan, kasi tingnan nyo, ang kahihiyan dito, halimbawa, bahagi ka kamo ng katawan, Kristiyano ka, nagsisigarilyo ka, dinamay mo na ako, bakit? Tingnan mo yan, miyembro yan ni Pastor Labalan, no? Iyan pala ang tinuturo ni Pastor Labalan, magsigarilyo. Pati ako, pinahiya mo. So kung anong ginagawa ng Kristiyano sa labas, dinadamay ang pastor. Kasi isang katawan lang tayo. Pero kung maganda ang ginagawa mo, okay yan Membro ni Pastor, pati ako napuri. Pero kung kalukuhan ang ginagawa mo, siguro ang pastor yan, luko-luko. Hello? So yan po ang gusto ko makita natin. Hindi po tayo boss. Lahat tayo, sabi ni Pablo, tayong lahat ay mga kamanggagawa or trabahador. Ngayon, sa isang katawan tayo, tulong-tulong. Okay? Si kamay, nililinis niya ang mukha. Yung buhok, sinusuklay. Ang daming trabaho nito. Pero kung maisip ito, bahala ka na rin buhok, magsuklay sa sarili mo. Di ba? Pero hindi ito maisip. Ginagampanan niya. At iyan po dapat ang Kristiyano, gampanan mo
yung mga bagay na hindi magagawa ng mga kapatiran. Amen. Oh. At kung sasabihin ng tainga sapagkat hindi ako matay, hindi ako sa katawan, hindi nga dahil dito hindi siya magkakasama po yan. Oh, halimbawa, ang mata. Sige, kung maisip ang mata, pipikit yan, saan ka makakarating? Makarating ka sa bayan? Kung nakapikit? Pero mabuti na lang ang mata, hindi rin maisip. Idinidilat ng mata para makarating ka sa bayan, para makapag-enjoy ka rin. Pero kung nag-isip din itong mata, bahala kayo dyan, basta matulog lang ako. Amen. So ganon din ang paa. Kung mag-isip din ito, dito lang ako sa bahay. Gustong mag-enjoy nung bibig mo sa Jollibee. Paano kayo pag Jollibee yan? Ayaw mong kumilos. So dapat tulong-tulong mga kapatid. At sa iglesia, pag tulong-tulong, happy. Pero kung upo-upo, di ba? So tulong-tulong. Ano ang dapat ginagawa ng isang Kristiyano? Ano kaya ang kaya kong gawin para sa body? Kasi nasa bahagi po tayo ng body. Ano ba ang kaya nating gawin? Ayan, hindi yung ano kaya ang magagawa sa akin ni pastor. Ano ang magagawa mo? Kapon, may pambili ako ng pakwan. Sabi ko, Brad, ibili mo akong pakwan. Kumuha ng pakwan. Itong bayad. Wag na, pastor. Aba, napakain mo si pastor ng pakwan. Di ba? Baka sa susunod, isang truck na. Joke lang, ha? So, nakikita niyo ba ang kagandahan ng tulong-tulong na hindi tayo nag-iisip? Ang iniisip lang Kristiyano, ano ang magagawa ko sa katawan? 17. Kung ang buong katawan ay pawang mata, ano kayang itsura nun? Ang ulo mata, ang ilong mata, ang tenga mata, ang braso mata. Anong itsura nun? Kaya nga, magaling ang Diyos eh. Biro mo, katulad ko, nilagyan ako ng hindi kalbo. Tapos, may tenga ako, malaki. Gwapo pa. Di ba? Kung ginawa niya ako puro mata, ano itsura ko? So kaya nga, hindi po tayo dito pare-pareho. At bakit hindi tayo pare-pareho? Para nagkakatulungan, walang isipan. Halimbawa, sabi rito, kung ang buong katawan ay pawang mata, saan naroon ang pakinig? Kung puro mata, sino makikinig? Kung ang lahat ay pawang pakinig, saan naroon ang pang-amoy? Makakaamoy ba yung mata at tenga? Ay mahalaga yung pang-amoy. Kasi, halimbawa, nagluluto ka. Umano na yung bawang, pati sibuyas, wala ka na amoy. Makaitapon mo yan. Pero binigyan tayo nila ng pang-amoy para ganahan tayo kumain. Datapat ngayon inilagay ng Diyos ang bawat isa sa mga sangkap ng katawan ayon sa kanyang minagaling. So kinumpleto tayo ni Lord para mag-enjoy tayo ng kanyang creation. Di ba? Yung dila natin, ano kaya kung ang dila walang panlasa? Biro mo, ang nasa harapan mong ulam lechon, wala ka nalalasahan? Ba't ka pa maglilechon? Pero nilagyan ni Lord ng panlasa. Ang galing ni Lord. Talagang inayos niya yung ating katawan. Sabi rito, datapat ngayon iniligay ng Diyos ang bawat isa sa mga sangkap ng katawan ayon sa kanyang minagaling. At kung ang lahat ngay pawang isang sangkap, saan naroon ang katawan? Datapat maraming mga sangkap nga, ngunit iisang ka. So iisa lang po tayo. Hindi po tayo dapat na
problema, away. Hindi po yan ang trabaho ng Kristiyano, mga kapatid. So, may mga relihiyon na, may mga holdapper na dumadalo, may mga rapist, may mga kriminal, hindi yun dito. Sa mga demonyo yun. Hindi, wala naman demonyo rito. Di ba? So, iisa tayo, damay-damay tayo dito. Dahil isa ang magkamali dito, damay ang church. Pero kung maganda ang ginagawa natin, mapupuri ang ating Panginoon. Amen. Last. At hindi makapagsasabi ang mata sa kamay, hindi kita kailangan. Yan. Lahat po yan. Kasi ito, malaki po ang ginagampanan ng kamay. Biro nililinis niya mula paa hanggang ulo. Itong kamay. Ito pa yung nagtatrabahador para kumita. So kaya hindi mo pwedeng sabihin, hindi kita kailangan, Brad. No, lahat tayo. Kailangan. Ano sabi niya? At hindi rin ang ulo sa mga paa. Hindi ko kayo kailangan. Lahat po yan may gamit sa buong katawan. Katulad ng paa. Ang laki ng gamit ng paa. Hindi, kundi lalo pang kailangan yung mga sangkap ng katawan na wari lalong mahina. Yung pong mga bagay na sangkap ng ating katawan na sa tingin natin hindi kailangan, yan para ang mga importante. Halimbawa, bituka. Hindi yan nakikita. Parang baliwala lang bituka. Kung wala kang bituka, paano niya tutunawin yung kinain mo? So mga bagay po yan na hindi, sa tingin mo parang hindi kailangan, pero importante po yan. Kung walang bituka, sino magdi-distribute ng mga sustansya? Para lumakas ang braso, para luminaw ang mata, para maganda ang pakinig. Bituka. Pero sa tingin mo, parang walang kwenta. Yan ang sabi ni Pablo. Ano yun? Okay. Datapat ang ngayon iniligay ng Diyos ang bawat isa sa mga sangkap ng katawan ayon sa kanyang minagaling. Okay. Sana yun? 23. At yung mga sangkap ng katawan na inakala natin kakaunti ang kapurihan, sa mga ito, ipinagkalob natin ng lalong saganang papuri. At ang mga sangkap nating mga pangit ay siyang may lalong saganang kagandahan. Halimbawa, yung tiyupan mo sa tingin ng walang nakakakita sa tiyupan pero iyan ang magdadala siyo sa isang magandang bagay. Bakit? Iyan po yung eternal mo. Amen? Yamang ang mga sangkap nating magaganda ay walang kailangan. Datapat hinusay ng Diyos ang katawan na binigyan ng lalong saganang puri, yaong sangkap na may kakulangan. So, tingnan niyo ang Diyos. Yung mga bagay na sa tingin natin, parang hindi kailangan, iyon ang inayos ni Lord. Amen? So, baliktad po tayo. Baliktad tayo minsan. Tingnan niyo sa na lang, bakit baliktad? Ang tao para sumikat, siraan yung kapwa. Pero sa Diyos, magpakababa ka lang. Doon ka pasisikatin ni Lord. Ang tao, para magkapera, magnakaw. Pero sa Diyos, kung gusto mong pagpalain ka, magbigay ka. Hindi ka yung kabig. Ang Diyos nagbibigay doon sa bukas. So iba po ang prinsipyo ng tao at ng Diyos. Sa Diyos, pag-giver ka, iyan ang pinagpapala ng Diyos. Pero kung puro ka ganyan, ang hirap pumasok niyan ng blessing. Puro ka kabig. Amen? Okay? Pwede po tayo magkape.